napakatibay na ginawa ng Panginoon naway mag-iwan sa atin ng isang napakaganda at napakalaking mensahe, mga kapatid. That we should choose and fight our family in Christ. Amen. Sa mga nanay at tatay, ang inyong mga anak, pamilya niyo yan, hindi lang sa laman. Pamilya niyo yan kay Kristo. Sapagkat yan ay biyaya mula kay Kristo. Tayo ay katiwala lamang. Mga anak sa inyong mga magulang, ang pamilya niyo, mga magulang niyo ay pamilya niyo rin kay Kristo. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang pamilya, nagmamahal kay Kristo. At ang nagmamahal kay Kristo, nagmamahal sa kanyang pamilya. Amen. At tayo mga kapatid, na pinili at tinawag ng ating Panginoon, tayo ay inordinahan para mahalin natin ang isa't isa. Sa katunayan, ang pinakamahalagang utos, mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 22, ibigin natin ang Diyos sa buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at pag-iisip, at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Minsan yung pagkakataon, taliwas yung paniniwala mo sa paniniwala niya. Taliwas yung prinsipyo mo sa prinsipyo niya. Iba yung lakad mo sa nilalakad niya. We should love one another. Tayo ay inordinahan, tayo ay tinukahan ng Diyos para ibigin natin ang ating pamilya. At ang hindi lang ang pamilya natin sa laman ng ating pong iniibig at dapat piliin at ipaglaban, kundi yung pamilya natin sa ating Panginoong Yesus sa ngalan ng Iglesia. Tayo dito lahat ay pamilya. Pamilya ko kayo at ang tinuring nyo sa akin ay pamilya na rin, mga kapatid. At bilang mga pamilya sa Panginoon, hindi naman po siguro pagmamalabis ko sabihin natin na ibigay natin yung ating pong puso sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ibigay natin ating paglilingkod, pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, nangailangan din ng ating pong buhay. Nangailangan din ng ating pong ministeryo. Ang sabi ng isang kasabihan, nagising ka ngayong umaga, hindi lang dahil gawin mo ang tungkulin mo sa iyong sarili, kundi para gawin mo rin ang iyong tungkulin sa iba. Kasi binuhay ka ng Diyos para sa kanila. Hindi lang para sa ating sarili. Tama ito sapagkat ang sabi ng kata, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At tayo bilang mga magulang, huwag po kayo mabahala kung kayo may mga pagkukulang sa inyong mga anak. Kasi salamat sa Diyos kasi hindi pa huli ang lahat para inyong punan ang mga bagay niya. Although kayo ay mga unbeliever noon, hallelujah, hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, nagkaroon kayo ng pamilya, sa paningin ng Panginoon na kayo tumanggap, pwede niyo pang baguhin at ayusin ang lahat. Ikaw man ay biktima ng karahasan, pwede mo na ayusin, baguhin sa iyong pamilya. Ikaw man ay biktima ng diskriminasyon sa iyong nakalipas na pamilya, pwede mong baguhin sa ngayon. Gamit ang salita at pamantayan ng Diyos, kinakailangan na po natin maituwid ang mga bagay na yun. Amen? Amen. Hindi ko po alam kung tahimik po kayo na nakikinig o gutom na kayo o hindi ko po alam o inaantok. Pero ganun pa man, magtutuloy ako, mga kapatid. Kaya mayroon pong isang senaryo noong ating Panginoong Yesus ay nagmi-ministeryo. Sabi na kanyang mga alagad, Guro, nandito yung iyong mga kapatid. Naalala niyo po yun? Narito po ang iyong pamilya. Narito ang iyong nanay, nandito iyong kapatid. Nakakapagtaka kasi sabi niya sa Matthew chapter 12, verse 48-50, sumagot si Jesus, sino ang aking ina at aking mga kapatid? Itinuro niya mga tagasunod niya at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Okay, for the sake of argument, hindi natin pinapalabas dito na si Jesus walang pakialam sa kanyang pamilya. By the way, sa mga naka-attend ng sa last words sa buka na nakaraan, ko ito mga kapatid, kasi yung 3 years na ministry ng ating Panginoon, yung bangka noon na kanyang taon, ng kanyang paninirahan dito sa lupa, inilaan niya talaga sa kanyang pamilya. Bago siya nagministeryo sa bilang nasa kalagayang laman,
at bilang Diyos, kanyang ginampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Sa ganitong konteksto, mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, hindi pala mahalaga ang pamilya kay Jesus sa laman. Hindi po ganun, mga kapatid. Okay, based sa konteksto ng bersikulong ito, ang gustong ipaunawa ng ating Panginoon, siya ay naparito para sa kaniyang totoong pamilya. Eh, bakit pa siya pumunta dito sa lupa? Para iligtas tayo sa kasalanan. Kasi tayo yung kanyang sambahayan na kanyang kukunin. Kasi na tayo ay nalubog sa kasalanan at kinakailangan may magligtas sa atin, may mamagitan. Amen. Hindi niya sinasabi, mga kapatid, na hindi ko kailangan ang pamilya iyan. Pero yung tanong niya, sino ang aking mga kapatid? Nagsasalita siya bilang Diyos. Sino ba ang aking mga kapatid? Sino ba ang aking o sino ba ang aking pamilya? Sabi niya, yung sumusunod sa akin, yaong siya kong ina, siya kong kapatid, o siya kong pamilya. Amen. Fast forward. Nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Dineklara siyang patay sapagkat nalagot ang kanyang hininga at nung tusukin yung kanyang tagiliran, may umagos na dugo na may kasamang tubig. Deklara ng patay. Inilibing, kinuha mga kapatid ni Jose na taga-Arimatea ang kanyang bangkay at inilibing sa isang presteryosong libingan. At doon pinabantayan siya ng mga kawal ng Romano. Pero pagkatapos ng 3 araw, yung batong nakatakip sa libingan, nabuksan. Praise God. Yung batong nakatakip sa libingan ay nabuksan. Bakit? Patunay na si Jesus ay bumangon sa mga patay. Patunay na si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Amen. Kaya lang ang testament nila noon, kinuha ng mga alagad. Ang testament ng mga bantay, pinalabas nila na si Jesus hindi nabuhay, kundi kinuha ng mga alagad yung kanyang bangkay. Wala man tayo dun, mga kapatid, to prove na talagang hindi siya nabuhay, pero ramdam natin sa ating puso Amen. that Jesus is alive. Praise God. Nangungusap ang kanyang salita at kausap yung bagay na ginawa niya sa buhay ko, ginawa niya sa buhay mo, para masabi natin, enough! Na siya ay buhay! Amen. Yan lang ba kayo, yung palakpak na kayang ibigay sa Panginoon. Lord. Nakakalungkot nga lang, mga kapatid, sapagkat nung siya'y ipako sa krus, sabi ng John chapter 19, 5 lang yung followers na nandun. Isa sa pagkakatanda ko, si Mary na kanyang nanay sa laman, si Martha na asawa anak ni Cleophas, si John the Beloved, approximately ay 5 lang among thousands of followers na binigyan niya ng himala. Sakit, no? Ginawa mo ng himala nung ikaw ay na yung nagdusa, walang dumamay. Hallelujah. Naranasan niyo po ba ito, mga kapatid? No, ang dami niyang binigyan ng atensyon, ang dami niyang binigyan ng panahon, pero nung kayo na yung nangailangan, walang bumalik. Oh, Praise God. Eugar. It really hurts. Amen. Amen. Sobrang sakit ng ganong karanasan. At yung karanasan marahil ng ating Panginoon nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sumari titina niya yung mga tao. Kaya nga, hindi nagkataong sinabi niyang nauuhaw siya. Siguro maaari talagang sa physical na kalagayan, uhaw kasi drain na drain ang katawan. Umaagos yung pawis, pati yung dugo sa kanyang katawan. Pero sa spiritual na aspeto, uhaw siya sa pagmamahal ng tao. Amen. Para sabi niya, nasa na yung mga pinagaling ko? Nasa na yung mga ginawan ko ng himala? Asan yung 5,000? Binigyan ko ng tinapay. Kaya tama yung sabi niya sa John chapter 11, sumusunod lang kayo kasi busog kayo. Sabi niya sa mga alagad niya, kaya lang kayo sumusunod sa akin. Kasi meron kayong napapala sa inyong sikmura.
Ang sabi niya, huwag yung pagkain na sisira ang inyong naisin, kundi yung pagkain hindi nasisira. Kaya sabi niya, ako ang tinapay na bumababang mula sa langit. Ang sino man kumain ng aking laman at tubo ay magkakaroon ng bahagi sa aking area. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka ba? Ganun ka ba? Ganun, ganun. Ganun ka ba? Hindi naman tayo ganun, mga kapatid. Hallelujah. Pero ganun pa man, hindi yun dinibdig ng Panginoon. Hindi siya nagtampo. Eh, ginawa niya ng milagro. Hindi siya binigyan ng halaga, hindi siya binigyan ng panahon. Nung nangailangan siya ng aruga, nung nasa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagtamtam, hindi siya nagtampo. Bagkus una niya pa talagang bitawan, Ama, patawarin mo sila. Grabe pag-ibig yan, hallelujah. Nakakamangha. What I love. Gabi love. Hallelujah. Praise God. At nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ano yung pangatlong wika niya? Sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Amen. Ang pili niya kay Maria, si John, ang iyong anak. John, si Maria, ang iyong nanay. Ang sabi ng Biblia, magmula noon sa bahay na ni Juan, naluluyan si Maria. Amen. Inisip niya pa rin yung kalagayan ng kanyang nanay. Inisip niya pa rin yung kalagayan ng kanyang ina na mawawala na siya pisikal. Pero kanyang ibinilin, mga kapatid. Ganun ho kahalaga, kaimportante sa Panginoong Yesus kapag usaping pamilya. Amen. 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 Pag usaping sambahayan at pamilya, ganun kahalaga sa ating Panginoon. At yamang tayo nga na sumusunod sa Kanya ang itinuturing niyang pamilya. Di ba nung nabuhay siya sa krus ng Kalbaryo, namatay na nabuhay siya sa libingan, hindi kagad siya umakyat sa langit. Praise God. Anong nangyari? Nagstay pa siya sa lupa ng 40 days. Tagal. Amen. Tagal. Praise God. Amen. Amen. Nakuha niya, nasundan niya yung takbo ng istorya. Amen. Nung nabuhay siya na mag-uli, hindi naman nila ako pinahalagahan. Akit na lang ako. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, huwag na magdamdam. Hallelujah. Kundi kanyang ginawa, mga kapatid, pagkabuhay niya na mag-uli, nagpakita po siya sa kanyang mga alagad. Amen. Anong klaseng pagmamalasakit yun? Praise God. Nainisip niya pa rin, yung mga alagad ko, yung mga followers ko, hindi vlogger yung mga followers ko, yung mga disciple ko, ano kaya ang kanilang buhay? Kasi, nung siya'y hinuli, nagkawatak-watak. Nagkanya-kanya sila. Nagtago kasi baka sila na ang sundin. Napatayin. Pero nakakatuwa ang Panginoong Yesus. Siya pa talaga ang naghanap. Hindi nagsabi sa anghel, pakihanap na lang ako dun sa bundok sa Olivo, dun kami nagbimit noon. Hindi. Personal siyang nagpakita sa kanyang pamilya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Personal siya nagpakita sa buhay natin. Lalo tigit na kinala natin ang Panginoon. Nung napatay tayo sa Panginoon, personal siya nagpakita sa atin. Amen. Saan, Pastor? Kasi hindi ko siya nakita kahit ng bautismo ko. Ito, ang buhay na salita na nagpakita sa buhay mo para kilalanin mo siya at paglikuran sa iyong buhay. Ganon ka pinili. Ganon ka nilaban ng Diyos, kapatid. Amen. Alang-alang sa kaligtasan natin, alang-alang sa ating kaluluwa,
Pinili tayo ng ating Panginoon. Kahit hindi ka kapili, pili. Pero pinili ka ng Diyos. Kahit hindi ka kalaban-laban, nilaban ka ng Diyos. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Kaya sino hindi mababalo dyan? Sino hindi mababalo sa kaniyang pagkakataon? Kaya mga kapatid, ilaban natin ang ating sambahayan. Mga nanay, tatay, ilaban nyo ang inyong mga anak. Mga anak, tulungan nyong lumaban ang inyong mga magulang. Hindi lang sa buhay, sa pananampalataya. Lahat tayo mamamatay. Lahat kayo lilipas. Ang mga magulang natin mamamatay. Ang mga magulang natin lilipas. Pero tayo, hindi tayo mga kapatid mananatili sa buhay na ito. Bata tayo, yes. Pero tatanda rin tayo. Iliibig din tayo. Amen. Mamamatay din tayo. Praise God. At ang pananampatayan yan na inyong nilaban sa Diyos ang isang mananaig ang wakas. Kaya kung isang membro ng pamilya nangihina, tulungan natin. Kung isang membro ng pamilya, kung ang inyong magulang, kung ang mga anak naliligaw ng landas, alalayan. Yan ang tungkulin natin bilang mga magulang. Itaguyod natin ang ating mga anak. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6, na inyong ituro sa kanilang aking mga utos. Hallelujah, mabigat. Yung people, ang tungkulin ng inyong mga magulang, hinihingi lang nila partisipasyon, kontribusyon. Hinihingi nila pakikiisa, hinihingi nila pakikisama. Kasi pagod na nga sila sa buhay. Tapos minsan kayo pa ay pasaway. Wordplay. Hallelujah. Praise God. Pwede bang sa mga young people na dito sabihin nila sa kanilang mga katabi, umayos ka. Umayos ka. Sa mga magulang naman, nanay o tatay na katabi nila, kanilang kapwa tatay, sabihin nila, tsagaan lang natin, brad, sis. Hallelujah. Tsaga-tsagaan lang mga kapatid, tsaga-tsaga lang hanggang may nilaga. Hallelujah. Tagaan nyo lang ton. Nang. Lalo na si Laika. Kaya mga young people, nais ko rin pong sabihin ito na may pumamahal at pagpapamaba. Ang inyong pastor hindi po matalino, hindi po ganun kasikat para sa inyo. Darating ang panahon, mas magiging successful kayo sa inyong buhay. Mas magiging mataas ang pinag-aralan nyo sa amin ang inyong mga magulang. Pero dalahin ko sa Panginoon mga kapatid, hallelujah. Huwag niyong kalilimutan ang buhay ito. Amen. Huwag niyong kalimutan yung mga magulang niyo. Kung kayo maintindihan ko, makalimutan niyo ako mga pagbilangin ng pastor. Pero wag lang yung Diyos. Amen. Hindi tayo nagayabang, pero napakalaki ng tulong at ambag ng iglesia ito sa buhay niyo. Amen. Hindi tayo nagayabang mga kapatid. Malaki ang bahagi ng iglesia ito para sa paglago niyo. Amen. Yung pagbabago sa inyong buhay, naging malaki ang epekto nito sa inyong buhay, mga kapatid. Sa pamagitan din ng iglesia. Kung walang nag-pray sa inyo, kung walang nag-fasting sa inyo, hindi kayo magiging successful. Kung walang nagsagak sa inyo, kung walang nag-correct sa inyo, kung walang nagtama sa inyo, mga kapatid, wala. I pray, huwag niyong kalimutan ng church. Amen. Hallelujah. Inuusig tayo sa labas. Patunayan niyo sa kanila na yung desisyon nating maglingkod sa Panginoon. Totoo. Patunayan natin sa kanila na ang mga taga-FCJC pinagpapala ng Diyos. Amen. Itaas niyo yung antas ng inyong mga magulang. Itaas niyo yung pangarap ng inyong mga magulang. Ilaban niyo yung pag-aaral niyo. Kahit mahirap, huwag kayong susuko. Kasi kung hindi sila susuko, huwag din kayo sumuko. Hallelujah. Tulungan niyo mga kapatid ang iglesia ito. Sa pamamagitan ng paglilingkod natin, sa pamamagitan ng buhay natin, pinagpala ng Diyos. Makikita nila sa labas. Totoo para talaga yung mga naglilingkod dyan.
Nagulat sila, wala sa mga Katoliko yung nakagraduate ng nurse. Wala sa mga Katoliko yung nakagraduate ng police. Wala sa mga Katoliko yung nakagraduate ng teacher. Wala sa mga Katoliko yung nakagraduate ng engineer. Hindi tayo nagyayabang, pero patunayan natin sa kanila ako sila pinapapala. Mas kayo! Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hindi yung nilalait na nila tayo sa labas dahil sa ating buhay. Tapos pag nagkawindang-windang pa ang inyong mga pangarap, mas lalo nila tayong pagtatawanan. Kaya yung people, ilaban nyo ang inyong mga pangarap, mga kapatid. Kasama nyo ang Diyos, kasama nyo ang pamilya nyo, kasama nyo ang iglesia nito. Sa pagtatang yun, dalawang taon na lang minagalit na sa iglesia nito. And proud ako bilang pastor. Hallelujah, meron na professional. Ang Dampay Church, ang mga magulang nyo. Proud na proud din yan sila. Amen. Amen. Kunting panahon na lang, mga kapatid. Hallelujah. Tinapan natin. Amen. Kahit sa aspeto ng paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Although hindi perfect ang church na ito, minsan kayo nasaktan ng church na ito. Ako bilang pastor, nakasakit ng inyong kalooban, and I apologize, mga kapatid. Maaari may mga pagkakataon na personal ko kayo. Maaari may mga pagkakataon na kapatid na misuse ko ang aking position. Na-offend ko kayo, mga kapatid. I'm sorry. Pero ganun pa man, mga kapatid, hindi naman siguro pagmamalabis kung aking sabihin. Tulungan niyo pa rin ang inyong pastor. Tulungan niyo ang gawain ng Diyos. Kasi hindi lang naman kayo yung nasaktan. Ako rin. Hallelujah. Praise God. Praise God. Tayo, magkakasama tayo na saktan, mga kapatid. Bawat isa sa atin na saktan na. Bawat isa sa atin, mga kapatid, na scam. Bawat isa sa atin na loko sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid. Pero hindi naman po siguro pag mamalabis ko sabihin natin sa church, tulungan natin ang church. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung ikaw ay nangihina o ikaw ay nalulupay-pay, mas kailangan mo ang church. Amen. Mas kailangan yung church. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa iglesia ito, hindi sa pagmamataas. Purihin ang Panginoon. Salamat sa iglesia ito, mga kapatid, kahit hindi niyo sinasabi sa akin na pinag-pray niya ko, ramdam ko po yun. Damang-dama ko po yun na may nananalangin sa akin, mga kapatid, bilang inyong pastor. Ramdam ko may sumusuporta sa akin bilang inyong pastor, mga kapatid. Hallelujah. Kaya magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang. May mga pagkakataon kailangan niyo ng bisita, hindi ko po kayo nabibisita. May mga pagkakataon kinakailangan niyo ng aruga ng pastor, may mga pagkakataon hindi ko maibigay dahil meron din ako mga personal na bagay na kinakailangan gawin. Paumanhin po sa iglesia ito, mga kapatid. Pero ganun pa man, hallelujah, hindi ko pa rin ititigil ang aking paglilingkod sa Panginoon sa iglesia ito. Hindi ako titigil hanggat ang mga tao ay patuloy na magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Saganang akin hanggat tayo ay nabubuhay sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Hindi tayo tigil, mga kapatid. Amen. Hindi ako magpapadala sa mga tao, mga kapatid. Hindi ako magpapadala sa anong sasabihin sa atin, mga kapatid. Mas maniniwala ko sa Kanya kaysa sa kanila. Amen. Mas maniniwala din ako sa mga taong sumusuporta sa atin kaysa sa mga taong wala namang ambag sa buhay natin, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maniwala sa kanila. Huwag kang maniwala. Choose and fight your family in Christ. Piliin natin, ipiliin natin, ilaban natin ang ating pamilya para kay Kristo, mga kapatid. Lalo pa ngayon, mga kapatid, ang takbuhin natin, hallelujah, pabagal ng pabagal dahil sa mga circumstances. Mga magulang, naniniwala kayo na may mga anak na hindi nakakasabay sa inyong paglilingkod. Amen. Mga anak, naniniwala kayo na may mga magulang na hindi nakakasabay sa inyong paglilingkod. Amen. Pero ganun pa man, wag po kayo maghilaan, mga kapatid. Wag po kayo magkontrahan. Tulungan niyo po at alalayan niyo po ang isa't isa. Sa paglilingkod sa Panginoon, itong kagandahan, hindi po tayo paunahan. Sabay-sabay tayo dapat aangat po. Sabay-sabay tayo dapat tatakbo. Kasi iisa lang yung ating gantimpala, mga kapatid. Mga anak, tulungan niyo ang inyong mga magulang. Mga magulang, tulungan niyo po ang inyong mga anak.
Huwag kayo magsawang ipanalangin. Huwag kayo magsawa na inyong idulog sa ating Panginoon. Lord, baguhin mo yung aking asawa. Baguhin mo yung aking anak, Panginoon. Alasin mo yung pagkapanabik niya, O Diyos, sa makasanlimutang gawain, sa makasanlimutang bagay, Panginoon. Lumuhod ka lang. Yung altar mo sa Panginoon, huwag mong isuko, huwag mong ibaba. Tapos ilaban mo sa Panginoon. Yung pagpupurin mo sa Diyos, ilaban mo. Yung pag-iyak mo sa Panginoon, ilaban mo. Yung panalangin mo sa Panginoon, ilaban mo. Amen. Hallelujah. Bakit? Hindi mo alam sa paglaban mo sa iyong pamilya, sila rin ilaligtas mo. Naalala niyo si Noe? Amen. 120 years na ginawa ang arka. Hindi siya nagpadala sa pag-uusig ng kanyang mga kapitbahay. Hindi siya nagpadala sa pag-uusig ng kanyang mga kumpare. Hindi siya nagpadala sa pag-uusig ng kanyang komunidad. Anong pinakinggan niya? Yung Diyos. May paghatol na gagawin ang Diyos. Kinakailangan kong gawin ang aking tungkulin. Kahit yung aking sambahayan, kinakailangan ko silang isama para hindi sila masama sa salot. Amen. Kaya sila'y nagtulong-tulungan. Si Shem, Ham, si Japhet, yung kanyang mga manugang, mga kapatid, sama-sama silang nag-build ng ark. At nung dumating yung ulan, within 40 days and 40 nights, sila'y nasa loob, secured. Yung mga nasa labas, destroyed. Hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa anak mo kapag pinaglaban mo yan. Hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa magulang mo pag pinaglaban mo yan sa Panginoon, kapatid. Huwag kang susuko. Pati Raymond, huwag kang susuko. Amen. Sooner or later, makikita mo yung pamilya. Sino pa man nandito, mga kapatid, huwag tayo susuko. May ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Maniwalaan natin. Huwag tayo susuko. Hebreo 11:7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang papalag ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Kahit hindi niya pa raw nakita, pero nilakaran niya. Dahil sa pananampalataya. Amen. Praise God. Kahit hindi niya pa man nakikita ngayon ang inyong mga kasama, kapamilya sa iglesia, mga kapatid. Sa pananampalataya, ilaban niya. Ilaban niya. Amen. Kasi maaaring hindi man ikaw yung gamitin sa kanila, may ibang gagamit sa kanila. Amen. Tandaan nyo, hindi lang sa Dagmay may FCJC. Hindi lang sa Dagmay may mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa El Nido may naglilingkod sa Panginoon. May mga taga-ibang lugar na may mga tinatawag ang Panginoon. May ginagamit ang Diyos para sa kanila. Amen. Yung tatay ko taga-Samar, sina Bishop taga-Letre, nagkrusada sa Samar. Na-convert yung tatay ko. Sino mag-aakala? Pastor siya ngayon. Glory to God. Yung anak niya, pastor na rin ngayon. Glory to God. Yung magiging anak ko, magiging pastor din niya. Hallelujah. Glory to God. Kung nagdobi na pa. Amen. Sino mag-aakala? Samar, tahanan ng mga rebulto, lungga ng mga matitindi, sumamba sa Diyos-Diyosan, pero nadalaw ng kaligtasan. Sister Ai, huwag kang magliwat. Darating ang panahon sa iyong pamilya. Sister Ems, may ginagawa ang Diyos. Sister Neng, may ginagawa ang Panginoon. Sino pa man sa atin, mga kapatid, piliin mo lang ang Diyos. Piliin mo lang yung pamilya mo. Ilaban mo na kahit di mo pin, Lord. Pamilya ko, yung mga anak ko. Amen. Lord, yung mga kapatid ko. Yung mga magulang ko. Laban natin. Nasuko. Kaya kapag Martes, mga kapatid, kahit ang sakit talaga sa tugod lumod. Walang. Tsaga-tsaga lang talaga. Amen. Kasi doon tayo nagpipetisyon sa Panginoon, Lord. Hindi namin kutulan. Amen. Hallelujah. Wala kami doon para kumbinsin sila. Pero Lord, sa pamagitan ng panalangin sa iyo, niluluhod namin sila. Kinikilos namin sila. Huwag lang tayo huminto, mga kapatid. Huwag tayo magliwat. Darating yung panahon para sa kanilang buhay. Darating yun. Hindi man sa pamagitan mo
may iba pa pwedeng gamitin ng Diyos Amen. para sa kanilang buhay. Praise God. Ilaban natin ang ating pamilya. Ilaban natin ang ating mga anak. Ilaban natin ang ating mga magulang. Dahil kung gusto natin maging mabuti sila at mailagay sila sa tamang kalalagyan, kinakailangan nating pumili at kinakailangan nating manindigan. Medyo mabigat lang ang tungkulin ng mga magulang kasi kinakailangan ipakita sa kanilang mga anak na hindi sila nangihina. Kinakailangan nilang ipakita sa kanilang mga anak na hindi sila napapagod. Kinakailangan ipakita ng mga magulang na strong sila pero sa totoo lang biak na rin yung kanilang mga loob. Hallelujah. Come on. Praise God. May mga anak man na hindi makayakap sa mga magulang. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, may Diyos na yumayakap sa inyo. Amen. Hindi man kayo naiintindihan ng inyong mga anak, kaya dinidisiplina niyo sila. May Diyos na nakakita sa inyo. Amen. May mga magulang na hindi na-appreciate ng mga anak. Huwag kayong mag-alala mga nanay, tatay, may Diyos na nakakilala ng inyong ginagawa. Alam ng Panginoon kada madaling araw, basa na yung sahig, kakaiyak nyo. Alam niya ng Panginoon, mga kapatid. Alam ng Panginoon, basa na ang sahig ng iglesia, ito kakaiyak niyo sa inyong mga anak. Alam ng Diyos yun. Alam ng Panginoon, pantay na yung kalsada, mga kapatid, kakalakad nyo, kakahayo. Hallelujah, kaka-Bible study, kakashare ng Word of God. Napapabayaan nyo na minsan yung pamilya, pero alam ng Diyos yun. Hindi siya bulag. Hindi siya bingi. Alam niya yun. Amen. Sabi niya kanina sa aming Sunday School in Matthew chapter 16, verse 25, ang ibig magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan, pero yung maglaan ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon, magtatamo. Amen. Kahit minsan, mga kapatid, yung mga pagkakataon sa mga magulang, may kailangan piliin yung gawain para sa pangailangan ng mga anak, mga kapatid, na iintindihan kayo ng Diyos. Amen. Alam ng Panginoon ang pangailangan nyo. Kung kinakailangan nyo minsan pumili sa gawain ng Diyos at para sa inyong pamilya, huwag kayo mag-alinlangan na piliin nyo ang Panginoon. Siya na rin nagsabi, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibibigay niya yung pangangailangan natin. Naka-reserve na yon. Sumunod ka na lang. Naka-reserve na yon. Lumaban ka na lang. Nakalaan na yon. Pumakbang ka na lang. Kaysa masakit, pipigain yung emosyon mo. Pipigain yung utak mo. Ano ba yung susundin ko, Lord? Yung pamilya ko o ikaw? Bakit mo kinakailangan mga problema kung pwede mo lang piliin ang sabay? Hallelujah. Di ako. Minsan problema natin ba? Di ba, minsan problema natin, Lord, ano ba unahin ko? Kamanda. Hindi ko alam. Ilang araw ba meron para magtrabaho? Sabi ka rin natin, MC, yung seatbelt. Nakita ko ang ilan walang seatbelt. Mag-seatbelt kayo. Mag-seatbelt. Naku, delikado to. Lord, bakit kasi ito, Lord? Ilang araw ba para magtrabaho? 6. Pagkadami na nating magagawa dyan. Ang hiningi niya ilang araw. Kalahati nga lang eh. Yun na ibibigay natin. Actually, pagkatapos ng gawain, pwede ka naman magtrabaho kung gusto mo magtrabaho. Ang katwiran ng Panginoon, sabi niya sa advance ng Israel, yung 6 na araw, ilaan niyo sa inyong pamilya. Pero yung para sa akin, ilaan niyo. Kaya dito sa church, mga mas maganda, walang tayong iniisip na mga bagay. Pure, samba lang tayo. Panginoon ang bahala. Kasi may pinabukasan. Huwag natin isipin yung mga bagay na pa ngayon lang. Yung kinabukasan, bahala na siya sa araw ng bukas, sabi ng Panginoon. Alam ko, nag-gets nyo ito mga kapatid. Alam na sa ating mga tatay. Alam ko rin, subok nyo na ang bagay na ito. Na kung kayo ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon, hindi niya kayo pababayaan. Hindi niya tayo pagkukulangin, mga kapatid. Pero sabi mo sa katabi mo, ilaban natin ang ating pamilya. Amen? Ilaban natin ang ating pamilya. Amen.
Huwag tayong susuko. Amen. Kung paano pinili ng Diyos, tayo na kanyang totoong pamilya. Piliin din natin siya. At pag pinili natin siya, pipiliin din natin yung ating pamilya sa ating Panginoon. Hindi mahirap ibigin ang ating pamilya pag mahal natin ang Diyos. Hindi mahirap ibigin ng magulang ang anak kapag mahal niya ang Diyos. Hindi mahirap ibigin ng anak ang kanyang magulang pag mahal niya ang Diyos. Amen. 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 Okay lang po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay lang po ba? Lahat ng mga pamilya dito magsama-sama. Lahat ng mga anak at magulang magsama-sama. Sige po. Bago tayo magpatuloy mga kasi programa. Sige po. Arisala family. Mag-asawa Tumenes. Basta may yung mag-asawa at merong anak magsama-sama mga kapatid. Mag-form kayo ng circle o mag-form kayo ng triangle. Kayo lahat mga kapatid. Diyan ka mo. Sige lang kapatid, mabilis lang po ito. Pabiano, mag-form din. Lakay pamilya. Dito ka oron. Lakay pamilya. Doon. Ako na lang isa. Ako na isa lang. Sama-sama na mga kapatid. Sige, tayo po kayo. Tayo po kayo lahat mga kapatid. Kung kinakailangan kung pa pwede, pag-form ka ng circle, form ka ng circle mga kapatid. Magpaikot po kayo lahat. Sige po. Tayo na tato. Wala na rin. So, form tayo ng circle mga kapatid. At ilaanan niyo po yung panahon. Ilaan niyo po yung panahon na yan mga kapatid para magkasundo po kayo. Kasi may mga offense minsan. Maaaring may mga nasabi ang anak sa magulang, may mga nasabi yung magulang sa anak. Hawakan niyo ang inyong mga magulang, mga anak. Sa mga magulang, hawakan niyo ang inyong mga anak. Magkapit-lisig kayo mga kapatid. Sama-sama tayong manalangin sa ating Panginoon. Sige mga kapatid, seryoso natin ang bagay na ito. Ipag-pray mo yung anak mo, yung anak, ipag-pray niya yung magulang niya. Magpatawaran tayo mga kapatid, magpatawaran tayo. Hallelujah. Ipagkatiwala niya sa Panginoon yung kahinaan na meron. Tanggapin niyo ang isa't isa. Magkaisa kayo mga kapatid, magmahalan kayo sa Panginoon. Magpatibayan tayo may umaga sa mananangin sa ating Panginoon. At hingin natin sa Diyos yung mas mula sa Kanya. Na Lord, pagtibayin mo yung anak ko, yung aking nanay, aking tatay, pagtibayin mo Panginoon. Kung may pagkukulang pa sa iyong anak, sabi mo sa Panginoon, tulungan mo ako, Diyos. Na patuloy ko magawa na aking pagkulit sa aking anak at sa aking nanay, tatay, Panginoon. Hallelujah. Kailangan kayo lamang maglalabanan sa isa sa tagumpay mga kapatid. Kayo lamang magtutulungan. Ang pamilya ay pamilya kahit anong mangyari mga kapatid. Isa nakakasamaan man ng loob, natampuhan man sa isa't isa. Pero wala pa rin iba magtutulungan kundi kayo lang mga kapatid. Kailangan niyo po ang isa't isa. Hindi lang kayo sa ulo ko. Sa araw, magulat kayo sa amin ng Diyos. Kung magulat kayo,
Wala kayo pamilya nyo sa laman, sa mundo. Kalimutan mo pamilya kayo sa Diyos. Hindi nakakalimot sa inyo magpaalam. Hindi nakakalimot sa inyo magkakamusain kayo. Hindi nakakalimot sa inyo ay panalangin kayo sa kanila. May pamilya kayo sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mga anak, yakapin niyo ang inyong mga magulang. Mga magulang, yakapin niyo ang inyong mga anak. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Tanggapin niyo ang kahinaan, pagkukulang ng isa't isa, mga kapatid, bilang mga pamilya sa ating Panginoon. Magtulungan kayo, ipaglaban niyo ang pananampalataya ng sino man. Paglaban po ninyo ang pananampalataya ng inyong anak, ng inyong mga magulang. Kailangan nila kayo mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tapos mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Mas naiintindihan natin ang kahalagahan ng pamilya ngayon naglilingkod tayo sa Panginoon. Noon din niya man yan nagagawa. Hindi niya man yan magawa. Bakit? Wala si Kristo sa loob ng tahanan na magbabahagi ng pag-ibig. Kundi ang kaaway ang namamayani sa buhay natin. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa naging uli ang lahat.
Amen. Tayo tumayo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman, at kung tayo'y nagkaroon ng reconciliation sa ating pamilya sa laman, ngayon mga kapatid, makipag-ugnayan tayo muli sa Panginoon.